Kaunay pa rin naging pagdinig ang Senado tungkol sa Disbursement Acceleration Program. Live si Senator Chis Escudero, Chairman po ng Senate Finance Committee. Makakapanayan po natin. Kamusta ho ang press conference kahapon? Public hearing pala ng Senator, good morning. Magandang umaga din po sa inyo sa ating mga televiewers. Magandang umaga. Halos hindi nga ako nagsalita, Igan. Sa haba ng hearing, nahiya na ako matapos ang 7 oras. No? 7 oras. Oh. May kasunod to. Depende sa mga dokumentong ibibigay nila at susumitin nila sa amin, doon pa lamang namin malalaman kung may kasunod. Okay, ang ilan sa mga tanong na naibato ay galing sa mga bagong senador. Hindi ba? Yung mga proyekto pa lang hindi pa pala kumpleto, tapos hindi tinuloy kaya nagkakaroon ng savings. At ilan naman na ika nga ay aprobado ng Kongreso, pero hindi rin ika nga natuloy. So yung obserbasyon na sinasadya mo magkaroon ng savings. Well, maliwanag yun kahapon, Igan, para sa akin. Dahil yung DOTC na 14 billion na savings, sulat ni Secretary Abaya, sabi niya, in compliance with your directive for the withdrawal of certain appropriations, yun ang simula ng kanyang sulat. Ano yun? Kanino? Galing kay? Galing kay Secretary Abaya patungo kay Secretary Abad. Siguro nagkataon lang din, Igan, na yung mga nauna nagtanong, mas maaga kasi dumating yung mga bagong senador dahil in accordance with their arrival yun eh. So walang pili yun in accordance with their arrival except sa author na si Senator Ejercito dahil siya talaga ang una dapat ayon sa practice ng Senado. Pero kumbisido ka ba sa mga naging sagot ni Abad at yung kanyang mga kasamang member ng gabinete? Irrelevant sa akin yun, Igan, dahil kina-argue pa nila na tama sila at mali ang Korte Suprema eh. Move on na dapat eh. May desisyon na yung Korte. Ang tanong, ano ba ang gagawin natin ngayon? Paano mapapabilis yung paggastos ng pondo ng gobyerno dahil may desisyon na yung Korte na bawal na ang ilang activities sa ilalim ng DAP? Kasi ako, eto lang lumitaw na sobra-sobra ang savings, no? 200 billion kahapon ang napag-usapan. 237 billion. 37 yan. So, mataba pala masyado yung ating budget. Ba't na lang sa mga ginagawang hearing ninyo, bawasan nyo yun para ang buwis naman ng taong bayan, di ba, kinuha sa buwis yan eh. Baka pwede yung bawasan na yung buwis natin. Yan ang sinabi ko rin kahapon, Igan. Matapos sabihin ng Secretary Abaya, halimbawa sa DOTC, na pwede palang hindi i-implement yung mga airport dahil may mga kailangan pang pag-aaral. Bakit nung humarap sila sa amin, puro kayang gawin to, pwedeng gawin to, ganun ang sinasabi sa amin palagi. Kaya nga sabi ko sa kanya, umasa ka na sa susunod na pagdinig ng budget ng DOTC at least, bubusisihin talaga yan kung kaya ba niyong gawin o hindi. Dahil tila nagkakalokohan, panay ang propose nila ng mga proyekto, alam pala nila na hindi talaga mapapatupad dito. So sa tingin niyo, sir, ito yung nakatulong talaga sa ekonomiya natin dahil yun yung sinasabi na nila? Well, wag na ako. Yung Korte Suprema mismo nagsabi niyan. Bagaman sinabi ng Korte Supremang illegal yan, unconstitutional yan, inamin din naman ng Korte sa desisyon niya na nakatulong ito sa paglago ng ekonomiya. Ayon kay Secretary Balisacan, to the tune of 1.2-1.3% of our GDP growth. Kung paano nila na-compute yun, hindi ko alam. Sen, ito hong tanong ng mga taong bayan, 7 oras na hearing, what will come out of it? Alam po natin in aid of legislation ito, pero ano ho ang lalabas mula sa nangyari pagdinig kahapon? Dalawang bagay. Una, pagkakataon para mapakinggan ng taong bayan ang sagot sa mga tanong, ang paliwanag ng DBM at ni Secretary Abad dahil hindi pa nangyari yun. Pangalawa, lahat ng inputs namin nakuha, ipapasok namin sa GAA, sa General Appropriations Act ng 2015 para matiyak namin compliant ang 2015 budget sa DAP decision ng Korte at para matiyak din namin na yung mga naunang pagkakamali ay hindi na mauulit. Related question. Linawin ko lang yung sa kasi damay sila eh. Sinasabi maliit lang ng porsyento ng DAP napunta sa inyo, parang 9% lang yata. Pero kayong mga senador kahapon hindi nabigyan ng pagkakataon din. At gusto ko lang makakuha yung paano napunta yung DAP sa Senado. Hindi nyo alam na DAP yun. Hiningan kayo na listahan muna ng chairman ng Committee on Finance ni Senator Drilon. Hindi ako nahinga nun, Igan. Ibang request yung pinadala ko nauna pa. Pero isa ka sa may malaking DAP 96 million ba? Actually, mas malaki pa nga siguro dapat yun kung compute nila Dahil hindi naman namin alam, Igan, kung saan galing yung pondo. Alam namin public funds. Marami nagsasabi. Alam niyo PDAP. Alam nga namang hindi nyo alam kung saan galing. Alam namin galing sa public funds. Pero kung anong programa yung ginamit nila para ma-produce yung cash, ang nakakaalam na lamang nun ay DBM. Pero saan mo dinala yun sa'yo? Ospital at saka sa public markets. Nasa website namin yun, Igan. Whether PDAF or DAP o kung saan man galing, nilalagay namin palagi sa website namin yun. Hindi lang nga namin alam na DAP yun at that time. Tsaka inuulit-ulit nila yung DAP, hindi siya pondo in itself. Hindi, programa. Savings ito. Programa It's ito. a program. Yun ang lagi nilang kinaklarify kahapon. Kasi nga naman may perception na itong DAP,
para bang panibagong Pidap. ano ba? Parang panibagong Hindi ba lang pidap. ang pangalan? Actually, parang nabanggit din ni Secretary Abad kahapon, binanggit na raw niya sa hearing yan noong 2011 Natandaan sa niyo ba Senado yun? at sa Kongreso. Absent yata ako nanigan. Hindi ako chairman ng Committee on Finance noon eh. Pero pati sa media, nasulat na raw ng media, pero parang lahat. Ngayon lang napapansin yung dapat, parang ngayon lang daw narinig. Nabulgar yan dahil kay Senator Jinggoy Estrada. Doon lamang Diba? nabigyan ng pansin. Oo. Pero siguro nabanggit naman na talaga, Igan, pinakita ni Secretary Abad kahapon yung mga clippings. Nabanggit naman talaga sa mga newspaper clippings. Pero wala naman pumansin kasi una at that time, legal naman yun eh. Hindi naman illegal eh. Pangalawa, programa lang naman yun na wala namang nakakaramdam pa at that time. Hindi, alam ko, pagputok ng privilege speech ni Senator Jinggoy ng Webes, kung di ako nagkakamali, walang sagot ang palasyo. Linggo, nagkaroon ng terminong DAP. Ang sabi kasi ni Senator Jinggoy, nagkaroon daw ng suhulan. Ang sagot ng DBM ng Palasyo ay hindi suhol yun, acceleration program yun. Naniwala ka bang umulat? Natatawa siya. Ikaw ba naniniwalang na-accelerate nga ang... Malaki Ekonomiya. problema nila noon, kung maalala mo, Igan, yung absorptive capacity ng mga ahensya, napakababa. Oo. Ngayon, kung ito nakatulong o biglang gumalaw na yung mga departamento, hindi ko na kayang masabi yan. Natuklasan ba sa Senado na sinadyang magkaroon ng savings para magkaroon ng DAP? May mga proyektong sinadyang magkaroon ng savings. Kabilang na rin, Igan, yung pinag-usapan namin kahapong DOTC budget na 14 billion. Airports, ports, lighthouses, hindi na lang siguro nadiinan dahil paano magkakaroon ng right-of-way issue yung pagpalit ng bumbilya sa lighthouse? Paano magkakaroon ng stress test yung dati ng lighthouse na papalitan mo lang ng bumbilya? Hindi naman Na-discuss ba siguro yung, pasok yun. yung sa mga riles, air rights? Nagbayad daw ng himpapawid? Air rights? Hindi pa, dahil kahapon lamang binigay ni Secretary Bad yung listahan at naribisa lamang yan ng iilang mga miyembro. Pati yung At meron pagnombra. yatang wala yun dun sa listahan binigay niya, like yung COMELEC, ano? Doon ako nagulat. Meron palang savings na hindi DAP dahil hindi raw DAP yon dahil nahuli raw sa pagpapapirma. Pati yung sa COA, yung auto, kasama na raw yun dun sa pag-hire ng bagong personnel dahil maliit lang naman daw. Hindi dapat ganun yun. Ako gusto ko lang itanong kasi sa hinaba-haba ho nung sesyon kahapon, paano ho? Hindi nga ako nakakain. Oo nga eh. Ano yung gusto niyo dapat na pag-usapan kung sa tingin niyo na merong na-miss out pa? Para sa akin yung moving on, moving forward. Kasi nasa MR mode pa rin sila eh, na tama tong DAP, mali ang Korte Suprema, mali yung good faith, mali yung bad faith. Sana nandun na sa ano nang gagawin ba natin ngayon? Okay. Moving on. Moving Pabor on. ka bang mag-resign na si Secretary Butch Abad? Hindi para sa akin sabihin yun, pero kung magre-resign, kung ako nasa kalagayan niya, kung magre-resign ako, Igan, wala nang bawian. Kung ako magre-resign, Irrevocable. Irrevocable palagi. Oh, okay, maraming salamat. May tanong, huwag na natin itanong yon. Baka mamaya kay Kuya Lar, tsaka kay Luan natin itanong. Diyan ka muna. Maraming salamat, Senator Cheese Escudero.